Agoy! Meron pala di umanong tinatagong baho itong si Vince Dizon, mga kababayan. Meron pala itong kaso sa ombudsman na hanggang ngayon hindi pa nagagalaw, mga kababayan. Involved din po siya sa limpak-limpak na salapi. Ayon po ito kay Jesus o kay Mandarahog, mga kababayan, yung vlogger na sexy, tropa ni Manong Chabit. O eto po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin. Kaya naman pala napakabuting mong tao kay Bongbong Marcos, Mr. Vince Dizon. Kasi kung kritiko ka ng Marcos ngayon, malamang kinalkal na yung kaso mo at baka naipakulong ka na. O kaya ba nakadikit ka ngayon sa administrasyon kasi meron ka di umanong baho? Ha? O eto ang video, mga kababayan. Pasensya na. Bumanat lang ako ng konti. O panoorin na po natin. Andito tayo ngayon sa Athletes Village dito sa New Clark City, Capas, Tarlac. At sa likod ko, yung napakamahal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos na noong binid itong project na ito, ang head ng BCDA ay si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Pero hindi yan yung istorya. Ang istorya yung kabuuan ng pasilidad dito sa New Clark City. Bakit? Dahil according to the case filed sa ombudsman against Vince Dizon, ito ay hindi ginawa sa pamamagitan ng competitive bidding. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-award ng project sa isang Malaysian company na ang sabi ng COA ay nalugi ang gobyerno dahil sa mode of payment nito. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung dating magkakakampi, ngayon hindi na sila magkakakampi. Ang ibig kong sabihin, si Vince Dizon sa kanyang kontrobersiya sa kalderong yan at sa buong BCDA na mga proyekto, ang dumipensa sa kanya ang grupo ng mga Duterte, particularly Senator Cayetano. Pero anong nangyari? Bakit ngayon kalaban na niya yung mga Duterte? Dahil ba may kaso siya sa ombudsman na hanggang ngayon hindi pa nagagalaw? O dahil ang problema niya ay hindi pa natatapos hanggang ngayon? Lalong-lalo na itong napakamahal na cauldron na ito na sabi nga ni Senator Franklin Drilon ay ang halaga 50 classrooms. Pero ang sabi ni Senator Cayetano, it has artistic value. Does it have now? Meron ba? Ha? Does it amount to 50 million or more now? Hindi, di ba? So, alam niyo po, kaya ko pinuntahan ito dito. It's because we want to know and dig deeper. Saan nanggagaling si Vince Dizon? Bakit may inilagan siya? At bakit meron siyang dinidiin? Kayo, mga classmates ko sa social media, kayong sumagot. Anong meron? Lalong-lalo nang nadiskubre natin na meron palang kalderong ganito. Oh, ano? Sayang ang bayot! Nako! Yun ang mga sinasabi natin, mga kababayan eh. Nagtataka talaga ako eh. Sabi ko,
Ba't gano'n itong mama na ito? Maka Duterte ito noon eh. In-appoint ni Marcos. Ngayon, sobrang maka-Marcos na. Alam niyo po mga kababayan, yung ganyang klase, yung bang may nakabinbin na kaso ang isang dating government official sa ombudsman, parang ano na parang natural na lang na dumikit sila sa para hindi makalkal yung mga nakatagong baho nila o yung mga nakabinbin na kaso nila. May kilala nga akong ganyan Hindi lang politiko, kundi mga vlogger. Marami. Mga dating DDS vlogger na mayroong nakabinbin na kaso sa mga sa korte. Ngayon, ayan. Maka-BBM. Binabanata na ngayon ng mga Duterte. Marami yan. Natatakot, siyempre. Ikaw ba naman, makalkal ang kaso mo. Makukulong ka. Di po ba? Pagtatawanan ka ngayon. Kukutsain ka ng mga nakalaban na kasagutan mo sa social media kung vlogger ka. Ngayon, kung ikaw naman mga opisyal ng gobyerno, ganun din. Makukutsa ka rin. Pero hindi yan ang issue dito, mga kababayan Kundi ang issue, nako, Vince Dizon, sir. Totoo po ba itong sinasabi ni Madarahog? Yung cauldron na yan nagkakahalaga ng 50 million. Kung ngayon, siguro kung talaga magpapagawa ngayon ng kagaya niyan, kagayang materyales, lahat, wala pinagkaiba, ganyan ang size, sukat. Siguro kung talagang babantayan lang na maigi, hindi aabot ng 50 million yan Baka nga hindi pa umabot ng 1 million yan. Pagpalagay natin, sige, para hindi masyadong pagdidiin sa'yo. 2 million. Pagpalagay natin 2 million yan, Mr. Vince Dizon. Maabot ng 15 million? Ay, 50 million? Ba, ginto. Ginto ito. Stainless mo lang yan. Ano ba yan? 50 million? Naknantucha. Kaya pala, Kaya pala, dikit na dikit ka, sir, sa sa administrasyon ngayon. Ganun ba ang dahilan? Ito kaya ang dahilan, sir? Dahil kaya dito, natatakot ka, sir, na baka makalkal ang kaso mo sa ombudsman? Ako, ngayon ko lang nalaman yan, mga kababayan. Ewan ko lang po kayo kung alam niyo na po ang tungkol dyan. Kasi kailanman daw, hindi pa daw po nakakalkal o nagagalaw o gumugulong itong kaso ni Vince Dizon. Baka, sir, pakonsuelo mo na lang sa akin. Nasa administrasyon mo naman ako. Hindi ko naman ibubunyag yung baho sa yung flood control project. Yung mga korupsyon dyan. Baka pwedeng ibalato mo na lang sa akin. Huwag mo na lang kalkalin yung kaso ko. May ganun kaya na mga eksena, mga kababayan? Ako nagtatanong lang ako, Hindi ako nagpaparatang, Nagtatanong lang ako. Mr. Vince Dizon? Sir? Ikaw, meron ka palang nakatagong bulsa. Kung totoo man ito, sir, nako, booking ka na ngayon. Kaya pala, hindi lang sobrang dikit mo kay Marcos Jr., kundi halos magkamukha na kayo, labas na yung boto nyo rito. Namang problema, kasi patapos ng termino niya, pagpapalit na ng administrasyon, si Inday sa interview niya, sinabi niya, hindi pwedeng walang managot.
Na-stress nga kayo nung hindi pa sinasabi ni Inday Sara Kalahat kayong mga buhaya, mga magnanakaw, mga may tinatagong baho, lahat kayo. Nanga-stress na. Kitang-kita sa muka, ang papayat nyo na, ano nangyari? Hindi kaya iniisip nyo na kapag ka dumating na ang administrasyon ni Inday, posas? Akala nyo hindi mangyayari yan? Mga tanga, mangyayari yan. Makukulong at makukulong kayo, mga hinayupa kayo. Tandaan nyo, ang lahat ng meron kayo ngayon, may katapusan yan. Tandaan nyo. Lahat ng naging kasiyahan nyo ng mga nakaraang taon, isusuka nyo. Sa 2028, tandaan nyo yan. Makukulong kayong lahat. Iisa-isahin kayo ni Inday Sara. Lahat kayo. Kaya ako sa inyo, kung gusto nyo pa mabuhay sa labas, nagagawa nyo yung mga bisyo ninyong paghit-hit ng polboron, tumakas na kayo bago maging presidente si Inday. Dahil pag inabutan kayong mga animal kayo, sama-sama kayo sa kulungan na walang aircon, mga unggoy. Patas, kasama nyo matutulog yung mga kriminal at yung mga napagbintangan na nakulong lang. Magkukuskus din kayo ng inidoro, mga animal.